Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, first message po ninyo is for general life. And we have 9 of Cups. Wow, napakaswerte, napakaganda. This is a time for happiness and joy, Sagittarius. Magiging masaya ka, magiging maluwag ang pakiramdam mo, magiging tawag dito, you're going to be feeling ecstatic and excited, no, sa ngayon. Kasi nga, 'di ba, this is a time for, fulfilling of your wishes. Kaya maaari na, yung wishes ninyo would be abundance, would be prosperity, success, 'di ba? At 'yun ang paparating sa inyo kasi very successful time ito para sa iyo, no? This is a very successful energy. Kaya maaaring yun ang mamamanifest ninyo sa buhay ninyo sa ngayon. Kung ano man yung hinihingi ninyo sa universe, yan ay ibibigay sa inyo. At baka, yun nga, hinihingi ninyo, baka abundance, prosperity, happiness, no? Kaya kung ano yung mga heart's desires ninyo, ano yung mga minimithi ng puso ninyo, yun ang mangyayari. Yun ang paparating sa buhay ninyo. Kaya, have fun and enjoy, and don't forget to be grateful, no, for this blessing. Sa inyong money, career, and finances, we have 2 of swords. Ayan. So, maaari na meron kayong financial decision na gagawin sa ngayon. Baka meron kayong financial obligation na kailangang tugunan, baka meron kayong mga bills na bayaran, or baka merong business opportunity, pwede rin may career or job opportunity na pwedeng ino-offer sa'yo, and ngayon kailangan mong pag-isipan niya mabuti kung alin yung iti-take advantage ninyo, kung alin yung kukunin ninyo rito, no? So, it's a difficult decision siguro na kailangan ninyong gawin sa ngayon. Okay? Kaya pag-isipan ninyong mabuti, and also, also focus on your, on both sides of the brain, mag-isip kayo logically at intuitively, para na maging balanse ang magiging desisyon ninyo. So, for your relationships, we have Queen of Pentacles. Ayan, so si Queen of Pentacles, very caring, very nurturing, very sensible, at very, very, tawag dito, very responsible, no? Kasi si Queen of Pentacles, hindi lang siya nag-aalaga, no, ng pamilya niya, hindi lang siya nag-aalaga ng mga mahal niya sa buhay, but also she is also working, no? She's providing also financially for the family. Tumutulong siya, no, sa person niya na mag-provide ng material na pangangailangan or financial na pangangailangan ng pamilya. Kaya maaaring ganun kayo. Napakasipag ninyo, no? You are taking extra effort para makatulong sa person ninyo na maibigay, no, sa inyong pamilya, sa mga mahal sa buhay ninyo, yung kung ano man ang pangangailangan nila. Alright? And this is also, siguro, na din kayo, no? Marami na din kayong naipon, marami na din kayong na-save na kayamanang, kaperahan, yung ganun ba? You are also financially secured na tao. Kaya, napakaganda, napakaswerte, no, ng person ninyo sa inyo. Kasi, maybe you are also a wealthy person na sa ngayon, Sagittarius. So, tingnan natin kung ano pa. And I would like to say thank you muna sa mga nagsusuporta sa aking channel. Thank you for being here. Thank you for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat, no, for not skipping the ads. Maraming salamat din sa mga nagdo-donate. Thank you. At bukas na po ang channel membership, no? Just in case interested po kayo, please check it out. So, yung 9 of Cups is being clarified by the Hanged Man. Siguro, matagal na ninyo tong hinihintay. You've been manifesting for this blessing na dumating ng matagal ng panahon. So finally, 'di ba, the wait is over. The patience na ginastos ninyo or nilagay ninyo sa bagay na ito is paying off sa ngayon. Kaya
kayo ay ano na, kayo ay magiging masayang-masaya talaga sa ngayon. You're going to be feeling ecstatic and super excited about this kasi finally, 'di ba, makukuha mo na kung ano yung pangarap ninyo, matutupad na kung ano yung pangarap ninyo. Matagal kayong naghintay para rito and now that dumating na or dadating na, don't forget to say thank you, no? To God, 'di ba? Kasi finally ito na. So sa two of swords naman, it's being clarified by death energy, which is si death energy is a new beginning energy. This is transformation, this is pagbabago sa sitwasyon. And Knight of Swords also, no, resonates with change, no? So maraming pagbabago ang dadating, no, sa buhay ninyo, Sagittarius. There are a lot of changes coming your way rito at maaaring kaya kayo pupwedeng kaya kayo nalilito din, no? Kasi siguro ang dami din ninyong gustong gawing pagbabago, no, sa buhay ninyo, lalo-lalo na sa inyong money, career, and finances. Kaya siguro kayo nalilito kasi may mga opportunities, no, sa paligid ninyo na eto na, 'di ba? Mababago mo na yung sitwasyon mo pang kaperahan, career or trabaho, kaya maaaring nalilito ka because hindi lang iisa ang pwedeng choices na nandito. Kaya pag-isipan ninyo mabuti, no? Before you jump into a conclusion dyan. Sa Queen of Pentacles, Three of Swords, nasaktan kayo dati, no? Na-hurt kayo ng kung sino man dito. Kaya, pero matagal na to, Three of Swords. Matagal na to. Wala ng fresh blood dyan. Pero yun, nararamdaman nyo pa rin. Paminsan, ano, yung sama ng loob. So, despite na maganda ang kalagayan ninyo sa pera, despite na binubuhos ninyo yung pag-aasikaso, pagmamahal ninyo sa inyong person at sa ibang sa miyembro ng inyong pamilya, meron pala kayong tinatagong sakit, no, sa loob ninyo. At po pwede na ang sakit sa kalooban ninyo, po pwedeng hindi ito dulot ng person mo sa ngayon, maaring dulot ito ng inyong nakaraan, no? Pero yun nga, baka paminsan naaalala nyo pa rin ang ginawa ng taong yun sa'yo, kaya naiiyak kayo, nabibisit kayo, pwedeng naaalala ninyo yon, kaya minsan bumibigat yung loob ninyo, no? Pero ganun talaga kung hindi pa kayo totally nakakapag-heal, ano, hindi pa kayo totally nakakapag-move on sa buhay, kaya maaaring yan paminsan, ano, naaalala nyo pa. Pero pagdasal din ninyo yan para tuluyan na ninyo makalimutan, tuluyan ng maghilom ang sugat na naidulot ng taong ito sa puso ninyo para you can focus, no, on your relationship na sa ngayon, you can focus on yourself na sa ngayon, no, at maging masaya ka na. Alright? So, tignan natin kung ano ang inyong final message. We have stillness. Ayan. You may need to do this, no? Put yourself into stillness. Put yourself in solitude para makapag-isip-isip kayo, makapag-relax kayo, makapag-nilay-nilay kayo. Kasi lalo-lalo na meron din kayong kaguluhan sa isipan talaga, you can figure out kung ano ang dapat ninyong gawin, anong desisyon na dapat ninyong gawin rito. So, give yourself time to reflect, give yourself time to to think of what you need to do, of what you can do, 'di ba? Para mas maging maayos ang inyong kalagayan. Okay? So good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.